Sa ilang sandali, ang Earth ay naging biktima ng biglaang pagsalakay ng mga alien. Mabilis nilang pinahinto ang paggana ng power grid at teknolohiya sa mundo, pinabagsak ang bawat nabubuhay na puwersang militar, at halos wala nang natirang mga sundalo. Pagkatapos, pinasabog nila ang lahat ng pangunahing lungsod at kabisera, na pumatay sa mahigit 70% ng populasyon ng tao. Ang mga alien ay kabilang sa lahi na kilala bilang Asfeni, at ang kanilang mga sundalo ay ang mga Skitters, na gumagamit ng mga drone sa pag-atake na tinatawag na mechs upang patayin ang mga matatanda at kidnapin ang mga bata. Pagkatapos ay nilalagyan nila ng masakit na mga harness ang mga bata upang kontrolin sila. 6 na buwan pagkatapos ng unang pagsalakay, si Tom at ang kanyang anak na si Hal ay tumatakbo sa mga lansangan na naghahanap ng pagkain. Binaril ang isa sa kanilang mga kaibigan habang tumatakbo sila, ngunit naabot ng dalawa ang isang food cart at agad na umalis. Sa kasamaang palad, binaril ng mga mech ang cart, kaya kinuha ni Tom at Hal ang anumang mga delata na maaari nilang dalhin bago tumakbo para magtago habang ang ibang mga kasamahan sa koponan ay lumalaban. Pagkatapos ay nagtago sila sa isang tindahan at pinanood ang mga Skitters na pumatay ng mas maraming tao bago tumakbo sa backdoor. Muli nilang nakasama si Weaver at ang kanyang koponan upang tumakas habang lumilipad ang isang airship na naghulog ng bomba na nagdulot ng maliwanag na ilaw na tumupok sa kapaligiran. Nang maglaon sa base, tinipon ni Colonel Porter ang mga sundalo para sa pulong at ipinakita ang kanyang plano na umalis sa lungsod. Ang mga alien airship ay maaaring makadetect ng mga grupo na may higit sa 600 katao, kaya gusto niyang hatiin ang koponan sa mga grupo ng 100 mandirigma at 200 sibilyan. Mapanganib ngunit wala ng pagkain sa lugar na ito, kaya kailangan nilang lumipat kung gusto nilang mabuhay. Kinabukasan, sa wakas ay umalis ang mga nakaligtas na may dalang anumang bagay na maaari nilang dalhin. Sa tuwing makakarating sila sa isang grocery store, humihinto sila para maghanap ng makakain ngunit walang pakinabang. Nagboluntaryo si Tom na umalis para maghanap ng mga supply at pinayagan siya ni Weaver na magsama ng 6 na sundalo at ang isang truck. Matapos talakayin ang mga posibleng lokasyon ng pagkain sa mapa, humiwalay sina Hal at Karen sa koponan upang tingnan kung may mga alien. Habang naghihintay ang iba, nakatagpo sila ng isang bata na namatay sa pagtatangkang tanggalin ang harness. Malapit sa ilog, nagtago si Hal nang makita niyang dumaan ang mga mech at airship. Mayroon ding mga kontroladong bata na nagmamarcha at napansin niya ang kanyang kapatid na si Ben kasama nila. Nagmamadaling bumalik si Hal upang sabihin kay Tom na buhay si Ben at sinabing dapat nila siyang iligtas, ngunit nagkasundo ang buong koponan na napakaraming alien para sumuong sa panganib. Nang subukan pa rin ni Hal na umalis, ibinagsak siya ni Tom sa lupa at kinumbinsi siyang gawin ang mga bagay sa tamang paraan. Sa gabi, ang koponan ay pumunta sa tindahan ng supply at nagsimulang magkarga ng pagkain sa truck. Biglang inatake si Hal ng isang Skitter, kaya pinaputukan ito ni Tom at tumakas ang kanyang anak. Di nagtagal, dumating din ang isang mech na nagpapaputok at nagsimulang habulin si Tom. Habang abala ito kay Hal, inilagay ni Tom ang C4 sa shopping cart at itinulak ito patungo sa mech na winasak ito. Pagkatapos ay sinundan ng Skitter si Tom, ngunit bigla itong binaril ni Dai. Kinaumagahan, bumalik ang koponan sa kanilang naglalakbay na grupo. Sinabi ni Tom at Hal kay Weaver na kapag tapos na silang tumulong sa pagsalakay sa armory para sa mga armas, aalis sila upang iligtas si Ben. Hindi sumang-ayon si Weaver ngunit binaliwala siya. Nang gabing iyon, pinalibutan ni Tom at ng ilang sundalo ang armory at sinuri kung may mga alien sa pamamagitan ng paghagis ng bola ng tennis. Sinundan ito ng kanilang aso at may lumabas na mech, handa ng bumaril. Lumabas si Jimmy upang tawagin ang aso at ibinaling sa kanila ng mech ang atensyon nito, ngunit umiwas sila sa pag-atake at sa halip ay isang kotse ang sumabog. Walang pagpipilian ng grupo at ang aso kundi tumakas. Nang sumunod na gabi, umalis muli ang koponan ngunit pinalitan si Jimmy ng iba. Gayunpaman, nang pumasok sila sa armory, agad na napatay ang kapalit. Habang bumabagsak siya, binaril niya sa binti ang isang lalaki na tinatawag na Billy at natuklasan nilang ang kalaban ay isang grupo ng mga bandido. Mabilis na kinuha ng mga taong ito sina Hal at Karen bilang hostage, kaya napilitan ng iba na sumuko. Sa sandaling iyon, may pumasok na mech, kaya tumakas ang grupo sa tunnel. Sa kalaunan, nakarating sila sa auditorium kung saan mayroon silang bangkay ng alien. Habang hinaharap ng mga bandido si Billy, ang kanyang kapatid at pinuno na si John ay nagtanong sa kanila at nagbanta na papatayin si Tom. Pinigilan siya ni Hal sa pagsasabing matutulungan nila siyang makakuha ng mga sandata at itinapon siya ni John sa lupa na nagsabing 2 araw na niya silang sinusubaybayan.
Kinuha ni Margaret si Hal pagkatapos siyang bigyan ni John ng isang oras upang dalhin dito ang mga sandata ni Weaver kapalit ng buhay ni Tom. Pagkaalis ng lahat, ibinahagi ni John ang kwento kung paano niya dahan-dahang pinatay ang Skeeter ng may labis na kasiyahan. Binigyan din siya ng tips kung paano labanan ang mga airship. Sa kanyang paglabas, sinubukan ni Hal na labanan si Margaret, ngunit armado ito at agad siyang binantaan na sundin ang mga utos. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hal kay Weaver, na tumangging makipagnegosasyon kay John at inutusan si Mike na panatilihing bilanggo si Hal hanggang sa umalis sila. Sa itaas na palapag, pinayagan ni Mike si Hal na umalis at pumasok sa aparador upang magmukhang inosente. Nakita ni Dr. Ann si Hal at sumama upang tumulong. Pagbalik nila sa auditorium, inalok ni Ann ang kanyang kaalaman sa medisina para tulungan si Billy. Habang nagtatrabaho siya, nagtipon si John ng ilang lalaki at umalis upang pagnakawan ang grupo ni Weaver. Nagpaputok si John ng flare para alertohan ang mga alien at pumunta kay Weaver, humihingi sa kanya ng pagkain at armas. Walang choice si Weaver kundi ibigay sa kanya ang lahat dahil kailangan nilang lumipat bago dumating ang mga alien. Sa auditorium, hiniling ni Billy kay Karen na ipakita ang kanyang katawan na ikinairita ni Margaret. Agad niyang pinatay si Billy at ang isa pang gwardya na inihayag na pinagsamantalahan nila siya sa nakaraan. Hinayaan niyang umalis ang mga bihag at mabilis silang bumalik sa kanilang kampo, pinaputukan ng koponan ni John. Naganap ang barilan at sinabihan ni Tom si John na sumama sa kanila o mamatay. Papalapit na ang mga alien kaya tumalon si John sa kotse upang iwasan ang paparating na bomba na ikinamatay ng lahat ng kanyang mga tauhan. Matapos mawala ang pagsabog, si John ay na-corner ni Weaver. Kinabukasan, inilagay si John sa kustodiya at pumayag si Margaret na sumali sa paglaban. Binigyan ni Weaver si Tom ng 3 araw para mahanap si Ben, kaya umalis si Tom kasama ang maliit na pangkat para simulan ang paghahanap. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lokal na ospital, kung saan ang mga bata ay napipilitang manguha ng mga piraso ng bakal. Habang pinag-uusapan nila ang plano, aksidenteng naitulak ni Karen ang tile ng bubong at pinaputukan sila ng mech, kaya kinailangan ng lahat na tumakas. Maya-maya, bumalik sila sa ospital para subukan muli. Dapat silang maging maingat, ngunit hindi nakatiis si Mike nang makita niya ang kanyang anak na si Rick. Tumakbo si Mike para hawakan si Rick, hinila siya palayo sa grupong mga kabataan. Di nagtagal ay lumitaw ang isang mech kaya ini-activate ni Tom ang bomba mula sa kanilang orihinal na plano upang wasakin ito. Si Rick ay isinakay sa truck at nang subukan ni Tom na bumalik para kay Ben, isa pang mech ang lumitaw at dahil sa pagbaril nito ay lubha siyang nasugatan. Kinaladkad siya ng iba papasok sa truck at lumayo, naiwan sina Hal at Karen na lumalaban sa mech. Nang maglaon, nagising si Tom sa tunnel kung saan nagtatago ang koponan. Nagalit siya nang marinig ang tungkol kay Hal at Karen at agad na umalis para iligtas sila ng mag-isa. Sa kasamaang palad, natagpuan siya ng Skeeter na nagsimulang ihagis siya sa paligid. Naalala ni Tom ang kwento ni John at binaril muna ang mga binti ng nilalang at pinalo ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, dinala niya ito sa paaralan kung saan nakatira ang mga nakaligtas ngayon at kumuha ng mas mahusay na mga baril para sa kanyang misyon na pagsagip. Isinara ng iba ang espesyal na silid upang panatilihin ang alien bilang bilanggo na nagbabalak na pag-aralan ito. Samantala, inihanda ng mga doktor na sina Harris at Ann si Rick para tanggalin ang harness. Hinugot nila ang harness na sapat lamang upang ilantad ang mga karayom at gumamit si Harris ng torch upang putulin ang mga ito ng isa-isa. Matagumpay na natanggal ang harness nang hindi namamatay ang bata. Nang magsimulang magkumbulsyon si Rick, binigyan nila siya ng pampakalma. Sa gabi, nagising si Hal at nakita si Karen na dinadala ni Ben at ng isa pang bata. Sinubukan ni Hal na abutin sila ngunit natagpuan siya ng mech. Lumitaw din ang isang Skeeter at tumuro sa isang linya ng mga bata na naging dahilan upang patayin silang lahat ng mech. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ni Tom si Hal na nagpaliwanag na hinayaan siya ng mga alien na umalis para lang ipasa ang isang mensahe. Ang pagkuha ng isang bihag ay nangangahulugang papatayin nila ang iba. Kailangan nilang iligtas ang buong grupo para maibalik si Ben. Pagbalik nila sa paaralan, nakipag-usap si Tom kay Harris na umamin na iniwan niya ang asawa ni Tom sa panahon ng pag-atake upang iligtas ang kanyang sarili. Sinuntok ni Tom si Harris dahil sa galit ngunit hindi maitatanggi na si Harris ang makakatulong sa kanya na mailigtas si Ben sa hinaharap. Sa kalagitnaan ng gabi, sabay na idinilat ni Rick at ng bihag na alien ang kanilang mga mata. Kinabukasan ay inilipat ang alien sa isang hawla at naging marahas ito nang makita niya si Tom, kaya kinailangan nilang patulugin ito.
Pagkatapos, ipinaalam sa kanila ni John ang isang lugar kung saan makakahanap sila ng gamot na kakailanganin nila para sa mga bata para maisagawa ang operasyon sa pagtanggal ng harness. Dahil alam ni John ang lugar at nawala si Karen sa koponan, pinayagan ni Weaver si John na sumali sa koponan sa ngayon. Sinuri ni Anne si Rick at natuklasang wala na siyang fibrosis, kaya tila pinagaling siya ng harness. Habang naglalakad ang koponan ni Tom, nagawa ni Scott na gumawa ng radyo at ang isa pang anak ni Tom na si Matt ang namamahala sa pagbabantay dito. Ipinakita ni Anne sa Skeeter ang iba't ibang larawan upang makita kung may matututuhan siyang salita mula rito. Sa tingin niya ay natatakot ang nilalang at naglakas loob pa siyang bigyan ito ng tubig. Dinala ni Harris ang bangkay ng alien na kinuha nila mula sa hideout ni John at ang Skeeter sa hawla ay nagsimulang magwala na naging dahilan upang marinig ni Matt ang ilang maingay na tunog sa radyo. Medyo nahirapan sina Anne at Harris pero nagawa nilang pakalmahin ang Skeeter, kaya nawala ang ingay sa radyo. Nais ni Harris na buksan ang alien upang pag-aralan ito ngunit hindi sumang-ayon si Anne na nagsabing ang pag-aaral ng wika nito ay mas mahalaga. Nang maglaon, nakahanap ang koponan ni Tom ng pugad ng natutulog na mga Skeeters sa ilalim ng tulay. Gusto ni John na pasabugin sila, ngunit iyon ay makakakuha ng atensyon ng mas maraming alien kaya sa halip ay naglakad sila sa paligid ng tulay. Sa kalaunan, nakarating sila sa tindahan ng motor at naghanap ng gas para mapuno ang mga tangke. Habang abala ang lahat, pinatumba ni John si Dai at tumakas sakay ng motor. Bumalik siya sa pugad at pinasabog ito gamit ang isang lata ng gas na naging sanhi ng madilim na ulap na nakaakit ng higit pang mga alien. Tumakbo sila para magtago sa tindahan at nakita nila ang isang grupo ng mga kontroladong kabataan na dumating na may dalang baril na mabilis na pinaputukan ang koponan. Nabaril si Dai sa binti, ngunit tumanggi si Tom na bumaril pabalik. Sa halip, naghagis siya ng Molotov bomb para ma-distract sila at ang koponan ay tumakas sakay ng motor. Sinubukan ng isang Skeeter na pigilan sila, kaya binaril ito ni Dai at Tom at iniwan ng mga bata sa ngayon. Sa paaralan, nagising si Rick ngunit hindi nakilala ang kanyang ama. Napansin ni Mike na nakikipagpalitan siya ng tingin sa Skeeter kaya sinubukan niyang makipag-usap sa alien. Ang Skeeter ay hindi tumutugon sa mga larawang ipinakita ni Mike, ngunit nang bantaan niya ito ng baril, ang radyo ay muling tumunog. Pagkatapos ay itinutok ni Mike ang baril sa bibig ng Skeeter at bumagsak habang nawala muli ang maingay na tunog. Tinalakay ng grupo ang timing at ipinagpalagay na nakikipag-usap ang mga alien sa pamamagitan ng mga radio wave. Nagsagawa ng autopsy si Harris sa alien ni John, ngunit matagal na itong patay kaya ang lahat sa loob ay naging putik. Samantala, kinontrol ng bihag na Skeeter si Rick at pinabalik niya ang harness. Pagkatapos ay sinubukan ni Rick na palayain ang alien, ngunit narinig ng iba ang maingay na tunog at dumating upang pigilan siya. Ang Skeeter ay nagsimulang makipag-usap sa pamamagitan ni Rick na humiling sa kanila na palayain ito o patayin ito. Nagalit si Mike at tinanggal ang harness sa likod ni Rick. Nang bumalik si Tom sa paaralan, sinabi sa kanya ni Margaret na ang bawat pharmacy sa loob ng 20 milya ay walang laman, ngunit mayroon siyang ideya. Siya at si Hal ay umalis sakay ng mga motor at nagawang pumasok sa isang mapanganib na lugar at bumalik na may dalang bag na puno ng mga gamot. Kinaumagahan, tinalakay ng grupo ang isang plano para iligtas ang mga bata at iminungkahi ni Hal na pumuslit sa ospital sa gabi upang patayin ang Skeeter habang natutulog ito, ngunit kailangan nilang maghanap ng paraan para makapasok. Pagkatapos, nagsanay sina Tom at Hal gamit ang kanilang mga pana dahil kailangan nilang patayin ang Skeeter nang hindi nag-iingay. Si Margaret ay nagbigay sa kanila ng ilang tips at ipinahayag na kabisado niya ang ospital, kaya tinulungan niya rin silang makahanap ng magandang ruta. Samantala, napansin ni Harris na ang nilalang ay gumagawa ng mga bagong tunog, kaya binuksan niya ang hatch sa hawla para tingnan ito ng malapitan. Agad siyang sinunggaban ng Skeeter at ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Hindi maaaring magpaputok ang mga sundalo dahil nasa gitna si Harris kaya't sinubukan ni Anne na patumbahin ang alien, ngunit huli na, patay na si Harris. Pagkatapos, gusto ni Weaver na patayin ang Skeeter, ngunit iniisip ni Anne na maaari pa rin siyang makakuha ng impormasyon, kaya binigyan siya ni Weaver ng 24 na oras. Nang maglaon, sinubukan ni Hal na makipag-usap kay Rick na hindi na gaya ng dati. Hindi siya gaanong nagsasalita at binalaan si Hal na ang rescue mission ay papatay sa kanilang lahat. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.